Magandang gabi po muli. We welcome you again sa ating pong live stream. Magandang gabi po muli. We welcome you again sa ating pong live stream. At ako po'y nagagalak na muli po kayong makasama na mag-aral ng salita po ng Panginoon. Totoong, mabuti at napakabuti po ng ating Panginoon. Sige po, kung meron po tayong Biblia, ay makibukas po kayo sa akin sa libro ng Mateo, Matthew chapter 4, verse 1. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes out from the mouth of God." May God bless the reading of His Word. Tayo po'y saglit na manalangin sa Diyos. Taas po natin ang ating kamay. Amang banal, salamat sa oras ng pag-aaral ng iyong salita. Muli mong basbasan, muli mong palakasin ang aming spiritual na buhay. Salamat sa pagkakataong mag-aral ng iyong salita ngayong gabi. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po tayo magsabing Amen and Amen. Amen. Thank you, Lord. Again, ako po'y nagagalak at muli po kayong makasama na mag-aral ng salita po ng Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan is entitled, It is Written, nasusulat. Now, ang ating Panginoon Jesus ay kasama ng kanyang spirito. He was led by the Spirit, at ito ay para tuksuhin ng dyablo. Di po ba? Pag ikaw'y nakakanood ng mga pelikula, parang sa cross pa lamang, sa mga kung ano-ano mga horror movie, parang hindi pwede magsama ang ilaw at kadiliman. Di po ba? Pero dito, kapansin-pansin na nagsama ang Panginoong Jesus at ang dyablo upang para tuksuhin siya. Now, binanggit po sa verse 2 na almost 40 days and 40 nights na po siyang nagfa-fasting, nag-aayuyo. Now, kailangan po yun. Dahil ang meaning ng fasting, hindi dahil wala kang pagkain, kundi dahil gusto mong pahinain itong physical na ito at palakasin ang iyong spiritual na buhay. Yun po ang fasting. Now, for 40 days, ang tagal. 40 days, walang kain-kain. Hindi pwede siguro uminom, pero para lumakas ang ating pangangatawan. Now, in verse 3, nandoon ng temper, yung manunukso, at lumapit sa kanya. At unang tanong, if you are the Son of God, kung ikay anak ng Diyos, sabihan mo sa mga batong ito na maging tinapay. Now, the big question is, kaya po kaya ng Panginoon ang bato ay gawing tinapay? Kaya. Kumbaga, chicken feet, kayang-kayang gawin. Pero hindi po niya pinatulan, kundi ang sinabi ng Panginoon sa verse 4, tingnan po niyo ang verse 4, Matthew 4:4. Jesus answered, "It is written, man shall live on bread alone, but on every word that comes out from the mouth of God." So sinabi muli niya, ang tao ay hindi lamang mabubuhay sa tinapay, o tayo Pilipino, hindi lang sa kanin o ulam, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa Diyos. So mahalaga po pala ang salita ng Panginoon. Kaya lagi ko po sinasabi, pag puro ka lang prayer, Panginoon, prayer request, at walang pagbabasa, pag-iintindi at pagsunod sa salita ng Panginoon, kulang po. Lagi pong dapat pantayon ang panalangin at ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya sinabi niya yun, na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo ang salita ng Diyos. Sige po, kailangan mo ang salita ng Diyos. Amen. Now, sabi rin dito, sa verse 5, then the devil took him to the holy city and stand on the highest point of the temple. Now, ang sitwasyon naman dito, dinala po ang ating Panginoong Jesus sa isang napakataas na templo. At sinabi muli ng dyablo, if you are the Son of God, he said, throw yourself, for it is written. Now, nag-quote pa po ang dyablo. Amen. Kung ikay wala pong memory verse, ang dyablo may memory verse, may alam sa Biblia. Amen. Nagbabasa siguro. At nag-quote pa sa kanya, nasasaluhin siya ng mga anghel kung siya'y magpapakahulog.
Now, sumagot muli ang ating Panginoon sa verse 7. Tingnan po niyo, verse 7. Jesus answered him, "It is also written, do not put the Lord your God to the test." Huwag mong subukan ng Panginoon. Now, kung kayo mahilig subukan ng Panginoon, subok na po ang Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, subok na ang Panginoon. Ang kailangan lamang nating gawin ay maniwala at sumunod sa Panginoon dahil nasusulat. Subok na ang Panginoon. Huwag na natin siya subukan. Now, pangatlo. Again, walang kontento ang diablo no? Ayaw sumuko. Talagang gustong wasakin ang ating Panginoong Yesus. Sabi, He took him to a very high mountain, sa napakataas naman na bundok, at pinakita ng napakalaking kaharian, yung ganda ng mundo. At ang sabi niya, I will give you this. Feeling ng diablo, kanya ang mundo. And He said, if you only bow down and worship me, kung sasambahin mo lamang ako, ay ibibigay ko lahat ito sa iyo. Now, sabi ng Panginoong Yesus sa verse 10, Jesus said to him, away from me, Satan, lumayas ka, Satanas. For it is written, nasusulat. Alam ka ba sa salita ng Panginoon? Ganun siya nag-rebuke. Nasusulat. Worship the Lord your God and serve Him only. Sambahin mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. At siya lamang ang iyong paglingkuran, hindi ang reliyon. Sorry to tell you, hindi po ang reliyon ang dapat paglingkuran. Sino? Ang ating Panginoon. Now, dahil sinabi ng Panginoong Yesus ng authority, lumayo ka sa akin, Satanas. In verse 11, the devil left him. An angel came and attended to him. Now, pag pinapalayas po natin minsan ang problema ay para bagang ang tagal. Hindi yata mangyayari yun, parang ang hirap. Pero dito makikita natin ang authority na binibitawan ng Panginoon. Pag sinabi niyang, umalis ka, aalis. Pag sinabi minsan natin sa problema, umalis, parang ayaw umalis. Para bagang wala tayong authority, no? Now, alam po ba niyo, sinabi rin ng Bible, pag tayo'y na kay Kristo, binigyan tayo ng authority, ng karapatan, ng kalakasan. Kumbaga, pag sinabi mong sa pangalan ni Jesus, may mangyayari. Kaya dito, kung babalikan natin, paano rebukin ng ating Panginoong Jesus ang diablo? Ang sinabi lamang niya, nasusulat. At ano nasusulat? Ang salita ng ating Panginoon. Kaya gawin mo itong buhay. Lagi ko pa sinasabing, gawin mong habit ang magbasa ng salita ng Diyos. Hanapin ang kanyang katwiran, hanapin ang kanyang kaharian. I'm gonna tell you. Tapos sasabayan mo pa ng panalangin at pagsunod at yung pananampalataya. Ako, bubukas ang langit, ang kasagutan ng langit para sa iyo. Dahil may gagawin ang ating Panginoon. Again, it is written. Nasusulat sa kanyang mga salita. Sige po, tayo po'y manalangin sa Diyos. Taas po natin ang ating dalawang kamay. Amang banal, salamat sa salita mo ngayong gabi na pinaalala mo ang kahalagahan ng iyong salita. Madalas sa aming galing o lakas o yaman ay patuloy naming dinudurog ang kaaway. Pero hindi namin madurog, hindi namin mapalayas. Dahil nagkulang kami sa iyong salita. Humihingi po kami ng kapatawaran. Hayaan mo, habang humihinga pa kami, habang kaya pa namin, ay ibigay namin ang pinakamabuti at ayon sa iyong katwiran. Salamat po sa mga nanonood. Anuman ang kanilang mga sitwasyon, ikaw ang kagalingan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay at nag-aayos sa aming mga trabaho at negosyo, sa pag-aaral. You will the God who will provide for our needs, sa mga pambili, sa mga gastusin, sa aming mga bills. Bahala at bahala ang aming Panginoon. Patuloy mo kaming hawakan dahil naniniwala kaming may gagawin at may gagawin ang aming Panginoon. Salamat po sa iyong salita ngayong gabi. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Again, please write some comments sa baba at ang iyong mga prayer requests. At marami pong mananalangin sa iyo at naniniwala tayong kayang-kayang sagutin ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Thank you for watching. Ako po talaga excited na lagi kayong nakakasama dito sa ating live stream. Again, the Lord loves you and the Lord cares for you. I'm Pastor James Lagasca and you are watching the live stream of Light of Life Falls for Church. The Lord loves you. God bless po.